Magandang araw mga kaidoks at maligayang pagdating dito sa isa na namang update tungkol sa halalan ang BSKA 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang balita sa politika ng Pilipinas. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pipirmahan na niya ang panukalang batas na nagpapaliban sa eleksyon ng Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKA sa 2025. Ayon sa maraming mapagkakatiwalaang source kasama na ang Philippine News Agency, ang panukalang batas ay target na formal na pirmahan sa Agosto 12, 2025 sa ganap na alas 2 ng hapon. Samantala, kinumpirma ng mga ulat ng media na ang Pangulo sa isang opisyal na panayam mula sa India ay malinaw na nagsasabi, "Pipirmahan ko yan, pipirmahan ko yan." Ang desisyon na ipagpaliban ay nangyari sa gitna ng abalang schedule ng eleksyon. Katatapos lang ng midterm election at kasalukuyan ng ginagawa ang paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Oktubre. Binabanggit ng gobyerno ang pangangailangan na unahin ang mga resources at logistic support para sa mga critical na eleksyong ito. Sa kabila ng inaasahang pagpaliban, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpatuloy nila ang paghahanda para sa eleksyon sa Disyembre 1 para lang sa katiyakan. Nagbabala rin sila na maaaring magkakaroon ng mga legal na hamon na posibleng mag-udyok ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Sa madaling salita, ang mangyayari ay pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa pagpapaliban ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan. Kailan? Ang pagpirma ay nakatakda sa Agosto 12, 2025 sa ganap na alas 2 ng hapon. Bakit? Ang layunin ay para masiguro ang pagtutok sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos ang napakaabalang schedule ng eleksyon. At ano ang gagawin ng COMELEC? Well, ipinagpatuloy nila ang paghahanda at inaasahan ang posibleng mga legal na hamon. Ang hakbang na ito ay naglalabas ng mahalagang tanong tungkol sa kahandaan sa eleksyon, mga legal na proteksyon, at ang balanse sa pagitan ng nakatakdang demokratikong proseso at mga pangangailangan ng pamamahala. Kaya manatiling nakatutok habang tinatalakay namin kung ano ang ibig sabihin nito para sa komunidad sa buong Pilipinas. Ngayon, ibahagi ko naman sa inyo ang sarili kong pananaw tungkol dito. Kung titingnan natin ang pagpapaliban sa barangay at SK elections, ay may dalawang mukha. Sa isang banda, sinasabi ng gobyerno na ito'y para ituon ang lahat ng pondo, oras at manpower para sa halalan ng BARM ngayong Oktubre dahil malaga din ito sa ating peace process. At ito ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon na ito. Kaya dapat lang natutukan talaga. Pero sa kabilang banda, may pangangamba na baka ito ay magiging precedent ng mga susunod na panahon ng halalan na may dahilan palagi at madali na lang ang pagpapaliban sa halalan. Kahit pa ang barangay ang itinuturing na pinakamalapit sa tao at alam nila at makikita na hindi na functional at nagtatrabaho ang mga barangay officials, hindi pa rin mapalitan dahil sa ipagpaliban na naman ang halalan. Di ba ito isang pagnakaw sa karapatan ng mamamayang bumoto, karapatang pumili ng bago, at karapatang maglingkod na naaayon sa mandato ng mamamayan? Sa ibang panig, may idinadahilan na term setting daw ito, kaya may bagong batas. Di ba may term setting naman sa simula pa at yan ay 3 years? Bakit kailangang baguhin sa 4 years? Kung ang local leaders nga gaya ng governor ay 3 taon lang na malaki at malawak ang lugar na nasasakupan nito, bakit kailangang mataas pa
ang sa barangay level na kung tutuusin, maliit lang ang lugar at kunti rin ang bilang ng constituent. Tama ba na batayan ang sagot na para maipatupad ng maayos ang pamumuno at matapos ang mga nasimulang proyekto? Ang bawat pagpapaliban ay may dahilan. At kung ang dahilan na yan ay nakatuon sa mga nakaupo, sigurado pabor sa kanila yon. Gaya ng sa ngayon, dahil daw 2 taon lang ang kanilang panunungkulan at unfair para sa kanila at dapat 2026 pa ang eleksyon para 3 years din sila, bakit yung umabot ng 5 years at 6 years sa panunungkulan dahil sa pagpapaliban ay wala naman tayong narinig na unfair? Bakit sumubra? Isa pang anggulo. Bakit palagi itong ginagawa ng mga mambabatas ng ating senador at congressman? Wala na ba silang magawa na batas o baka paraan nila para mabilis na maalala at di malimutan sa 2028 elections? Ang barangay at SK ang pinakaunang hakbang ng mamamayan sa pakikilahok sa pamahalaan. Kung paulit-ulit itong naaantala, paano maaapektuhan ang representasyon at boses ng mga tao sa lokal na antas? Sa pangkalahatan, may mga nakaupo sa ngayon na maganda ang performance sa kanilang barangay at parang ayaw na nating mapalitan sila at tuloy-tuloy na ang serbisyo sa mamamayan. Gawin ba itong dahilan para di magkaroon ng halalan at matakot sa proseso? Dapat hindi. Kung talagang maayos ang pamamalakad at maganda ang performance, mataas ang tsansa na piliin pa rin ng mga tao. Kaya mga ka-EDOX, ang desisyong ito ng Pangulo na pipirmahan na ang BSK Bill ay dapat nating igalang kung matuloy na ito sa Agosto 12. Ang Presidente ay hindi lang yan sa kanyang sariling desisyon o maasa, kundi dumadaan din ito sa mga konsultasyon, pag-aanalisa at masusing deliberasyon sa mga katuwang na ahensya. At sa kabuuan, ang pagpapaliban ay nakitang pinakamagandang produkto. Pabor man sa atin o hindi ang desisyong ito. Respetuhin natin at igalang. Hanggang sa susunod mga ka-EDOX, manatiling may alam at nakikilahok. Kung nagustuhan mo ang kaalamang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-comment mo sa ibaba ang nais mong iparating na mensahe para sa Pangulo.